What? Ngayon ang binanggit yung Bohemian Rhapsody. Para talaga siya Bohemian Rhapsody. Paiba-iba siya. Iba nga yung chorus sa dun sa verses. Oo. Tsaka ang ganda kasi hindi na bala. Hindi mo na kailangan mamatay para ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas. Dito ginawa yun. Ito yun. Dito sila nag-record. From the very beginning, they know what to do. Hey guys! Welcome back to the 2Gay BFFs channel. I'm MC James Matthew. And I'm MC JM. And today, we're with the man who has built a legacy in the OPM world. Please welcome Sir J. Durias! Hello guys, maayong gabi sa maayong buntag or maayong adlaw sa mga Bisaya. Magandang araw sa mga taga dito. Hello everybody. Hey guys! Ako po si J. Durias ng South Border. So, Sir J, we're here today to ask you one question. How do you make a song that lasts a legacy? Pero mamaya pa natin sasagutin. Walang sagot doon. And so guys, if you didn't know, Sir J. Durias is the frontman of South Border. Isa siya sa pinaka-original members since nag-form yung band noong 1993. And they're famous for their songs like Kahit Kailan, Ikaw Nga, and he also co-wrote the timeless classic, the karaoke staple, that is Rainbow. Sabi nga nila sa kantang Reborn, he's the ace, he's the piano ace, he's the ace, he's the keyboard. Some may describe him as a musical genius. And today, we're so excited to learn about his creative process at paano siya gumagawa ng songs. So, Sir J, are you ready? Game. So, for our first question, how did you discover your talent for music in your hometown, Davao? I guess it's not really discovered. More on, I woke up already with music, sa bahay. Papa ko, musician eh. He's a folk singer, and music was really the default environment na kinalakihan ko. So, pero paano niyo po nalaman na, ay, kaya ko pala magsulat ng kanta or kaya ko kumanta? Dito na yon sa Manila na yon. Doon sa Davao, siguro nagko-compose na ako ng mga songs without, mga instrumental lang. Kasi jazz ako galing eh. So, ayun. Tumutugtog ako sa mga bars doon at the age of 8, ganun ka-aga. Ay, aga nga. So, pag gumagawa ka po ng songs, parang nag-i-start ka po ba sa melody or sa lyrics? Or parang minsan nagsasabay na ba siya? Yun. To tell you the truth, pagkanta talaga na for South Border ang ginagawa ko, halos sabay. Yung mga sincere na kanta na lumabas, halos sabay yun. Maririnig mo siya. I don't know how, pero somehow nagkaroon ako ng chamba na naririnig ko siya yung tono at saka pati na rin yung lyrics. Like Kahit Kailan, sabay yun halos sabay yun. Yung iba naman, pag kunwari commissioned work, like let's say may pinagawa sa akin ng GMA, pag may kwento na, let's say Mulawin, may story na yun eh. Madali nang gumawa ng parang kwento dun sa kanta. Mas madali for me pag commissioned work. Usually, mag-start ka muna gumawa ng kanta na bare, very bare. Chords and melody and lyrics. That's the barest you can go. So, depende sa mood mo, yung arrangement na nagiging jazz siya pagdating sa arrangement or nagiging rock siya. So, we're talking about genre kasi. Jazz is a genre, is a category. Kinategorize, ginroup ng mga tao yan in time, ng mga musicians. So, depende na lang sa feel ng composer. Kung feeling niya mabigat yung lyrics, mas bagay ito pag rock to. Or mas bagay ito pag jazz. So, ganun nagkakaroon ng style ang music. May iba naman, malungkot yung lyrics pero masaya yung music. Diba? So, can you give us some tips? Parang what are some basics one should know para malaman namin kung ano bang genre? Maraming mag-start ka sa... Ito, i-demonstrate. Okay lang ba? Oh my gosh, yes! Siguro makakatulong yung matuto ng chord progression. Ang chord progression, chords muna. Okay, pinaka-basic chords. Pag alam mo yung C, yung major at saka minor chords, marami ka nang mapupuntahan nun. Ito yung major. C, nasa C, no? Yan ang tunog ng major. Ito yung tunog ng minor.
Kaya sinabi ko kanina, kunwari, alamin nyo muna yung chords, which is, or mag-start kayo sa beginning, isa lang muna, scale, major scale. Dito tayo sa white keys. Sa piano, ako sa piano. Ito yung tunog ng C major scale. Alam yan, do, re, mi, fa, sol, la, tinuro sa school yan, di ba? Tapos pag minor, dalawang notes dyan ang bababa. Yung third, tsaka, tatlo pala. Yung third, 4, 5, 6, at saka 7th note. So, 3, 6, 7 ang bababa. Bababa ng half step. Di ba? Bababa to. 1, 2, 3. Yan ang minor. Minor yan. Ito major. Wag na natin yan yung scale, lahat ng scales. Pero ito lang talagang kailangan nyo muna eh. So, major, minor. So, let's say. Yeah. Kanta na yan. Ayan. Kahit lang yan lang. Ito lang yung lumilipat. The bass lang, yung bass part lang ang lumilipat. Tapos minor, nag-decide ka mag-minor dito. Pero ito lumipat sa G sharp. So, parang ganon. So, major, minor, major, minor. Yeah. Major. Major. Yan, common, very common na, na progression. Ang tawag dun sa group of chords na yan is progression. May mga songs na ginawa lang sa dalawang chord progression. Dalawa lang eh. Dalawa lang yung chords. That Horse with a Name? Yes. On the first part of the journey. Yun, di ba? Dalawa lang. Oo. I've been to Yun. Ano pong South Border na kanta yung Yung first kong ginawang song, pinakaunang kantang nasulat ko is Kahit Kailan. Sa Davao ko nasulat yan. Second year high school lang kasi ako. So, major and minor. Major, minor. Okay. Tapos major. Nagsimula lang yun sa... Pero tumutugtog na kasi ako nun sa mga bars eh. So marami na rin akong dalang bala sa pagpapiano. So ganun ako gumawa ng kanta. I-go ko lang yung tape recorder dati. Kung ano-ano pinagagawa ko. Gagawa ko na. Tapos pag pinakinggan ko yung tape, ang nagustuhan ko doon, kunwari narinig ko to. Yan, inano ko na siya. I-develop ko na siya into a song. So, parang yun lang yung part na kukunin. Mamili ka lang sa kung ano yung tatama sa'yo. Kung tinamaan ka ng isang progression or melody. So would you say na parang piano yung first instrument? Yes, that's my... yes, yan yung primary instrument. Now it's very fitting. Let's talk about the sound of South Border. Kasi I listened to your first few albums recently. Tapos napansin ko na parang meron siyang onting funk or soul vibes. I don't know if I'm sure about the genre. Pero nararamdaman ka na na parang may soul dahil sa boses nung sa first album. Tapos yung production niya, it's funky. Parang 90s na R&B din. During that time, may hangover pa ng 70s and 80s, diba? Yung panahon ng 90s and 2000, diba? So, kung ano yung pinakamalapit na era, yun talaga mag-influence sa mga musicians. Pero I am more of a jazz person, lalo na before. Tapos, ako tingin ko, the sound of South Border really emerged when we met Bricks Ferraris, the first singer. He's R&B. Kami jazz. So, kung nag-fuse yung dalawang yun, nagkakaroon ng interesting na... Unique sound. Na combination of genres. So, yun. Dati, hindi ko kilala si Babyface. Siya lang nagpakilala sa akin.
So parang na-introduce sa inyo ni Bricks yung R&B. The world of modern R&B that time. And dun sa second album mo, parang na-feel ko na parang continuation siya nung sound. Yes, kasi ng first there album. was already a fingerprint of the sound, the music. Nag-mature na lang. Parang gano'n. Parang buhay lang yung life lang. Sa third album, nandun lang yung mga sobrang 90s R&B na yung tunog. Naririnig ko si Brian McKnight, Tama Boyz naman, II Men. tama yung ano nyo, tama yung mga analysis nyo. Yung you go with the flow of the, the panahon. Times, oo. And you certainly did with your fourth album na naging hip-hop na yung... May part na ng hip-hop. Kasi din bagay din kina Vincent Duncan yan. Papapagayan mo, parang suot yan eh. Di ba? You dress your age, you dress... I mean, what fits you, you do it. That's just like a decision lang na mag-explore more, kaya nag-hip-hop kami. Kaya may yung The Show. Oo, sobrang sikat nung The Show. Nagulat, tinugtog namin sa office. Tapos nagulat kami yung mga... Alam nila. Tapos hindi nila... Batang 90s to. Batang 90s. Batang Batang 90s. 90s yun. Tas- Mga halos. So. Tapos nagulat sila, akala niya kanta nila Eminem, ganyan. Justin Timberlake. Akala niya international. Sabi namin, hindi. Trip lang yun eh. Trip lang namin. Gawa nga tayong hip-hop. Mga naka-bling-bling tayo. So ayun, ang galing lang. Nagulat din sila na South Border. Yeah. Thank you. Yung kanta. Oo. Malaking bagay yun si Vince Alaras dun sa song na yun. Tsaka sa yung era na yun. Yun yung pinagbagayan nila Duncan and Vince ng part-time. It was very sign of the times. So, going through your 4 albums na na-release, parang sobrang diverse nga nung sound each album. How did you develop your signature style as South Border? Depende talaga sa, siguro nagkaroon ng development sa changes of members din. Kasi before, si Bricks Ferraris, and then si Luke, and then Vincent Duncan. So, that pa lang, vocal changes, change of vocalists can really alter the way a band sounds. So I think it's from that and the times. So parang malaking influence din pala yung parang nagiging lead singer nyo sa sound ng music. Yes, because you're there to accompany him eh. So gusto niya pumunta dito, so you have to, parang kang kotse, siya yung driver. Parang ganun. Sobrang commendable kasi parang ngayon habang kinakwento nyo, hindi mo iniisip na ito yung sound ng South Border. Parang you really go where the music takes you. Ang galing. What really feels sincere when you do it live. Ito yung vibe nung nasa live kami. So I'll try to replicate in the studio. Ang ganda. Ibalik natin yung gano'n. Yung parang ngayon kasi inisip nila puro brand. Parang dapat Specific sound per artist. I find the music industry, the kids from now, lucky because of the tools. Like you have AI. You make, you use it to your advantage, but don't forget the essence of creativity. Don't let the machine do all the work for you. So how does an artist find their sound? Ikaw, paano mo siya nahanap? Like, ito yung gusto kong gawin na type of music. Ako tingin ko it's a process eh. It's wala nang kinalaman yung music. It's the way you live your life. And it will affect your sound because it's your character. Yun eh. Kung tutuusin how one artist sounds, it's because how they underwent life. Yun lang yun. Ang galing kasi parang nakwento mo din, di ba, na jazz. So lumaki ka sa jazz, so you grew Yun up. din, Tas parang... Tsaka yung kung paano yung culture na nakikita mo, the friends you hang with, people, musicians you hang with. Mga inintroduce na music sa'yo. Kung anong klaseng gatas ininom mo. Yeah. Ako, naniniwala ako sa'yo. Dapat pala uminom ng gatas pag gusto mo. So, circling back tayo sa SB. So, why the long pause? Bakit last album pa ng South Border ay 2005? Kasi siguro, it's because of, we went to the States and then I spent 2 years there. And when I came back, wala na si Vincent Duncan. Siguro napagod na rin ako sa pagbuo ng may singers. And so it was just me alone singing for South Border. So medyo sa age na yon, alam mo yun, parang ayaw mo nang hindi naman ayaw, pero more on hesitant ka, gusto mong pag gusto mong bumalik, sigurado kang gusto mong gawin. Ayun.
Siguro malapit na. Malapit na. Kahit na tumanda pa ako, gagawin ko pa rin. So aside from the South Border hits na Kahit Kailan, Rainbow, you also had sa mga OPM hits ngayon. So in this portion, we're going to talk about you co-producing Mapa and What from the Pagsibol EP. Aside from South Border, also being called South Border SB. SB, yeah. So paano niyo po nakilala yung SB19 and aware po ba kayo sa name or sa music ng SB19 before sila mag-reach out and magpatulong sa Actually, no. Madam? Pero when my friend, their former manager, asked me to help them with the arrangement, pinadala niya ako ng demo. And I heard it, okay, I can relate. You know, it's not really hard to digest the type of genre that they're into. So yun, nangyari na lang. These guys are really brilliant artists. Yeah, no need to overdo what you're producing. I give it to them kasi they're a bunch of creative and skillful people. And ayun, ang siguro masasabi ko yung pinaka-contribution ko lang doon is the backbone siguro maybe of the piano and the rhythm section, something like that. So yeah, I'm an arranger and producer then of their songs. So how was the two songs presented to you? Yan What lang. did Pablo tell you about the songs? Meron bang mga parang... Oo, very quick lang yun. Very quick lang. Fast learner naman sila eh. Fast learner din naman ako pagdating sa music. Ibig sabihin, nagkakaintindihan kami. So that was not so hard. The lang is the mood ng paggawa. Kasi you have this mood kasi. You wanna look for that perfect time that you're in the mood for creating. Diba? So now we're going to react to the two songs, What and Mapa. First, What? Lyric video. Kakaano niya lang po, 4 years ago, in July. Ito? Opo. 4 years na pala yun? Wow, bilis. Nagulat ako! Surround sound! Ay! Narinig ko to sa isang sa isang podcast nyo. Ewan ko idea nyo to, na parang yung melody ng chorus nilalagay nyo sa simula. Meron din. sa intro ng song. Sa intro ng song kasi narinig ko, Pero ito, preset na yan. Ano na yan? Yan ang idea mismo ng song. So, kaya tama yung direction ng inaano nila. May tawag po ba sa ganon, Sir Jay? Or technique lang yun? Siya? Well, may tawag sila doon. Hindi ko alam yung tawag doon. Pero, inaano ko rin yan sa mga nag-aaral ng songwriting. I-explore niyo muna yung baka may magandang intro dun sa bandang bridge, di ba? Or bandang chorus. Yun yung unahin niyo. Kasi napansin mo din, di ba, dun sa Kahit Kailan na song. Napansin niya kasi nung isang araw, sabi niya, ay, yung intro pala nito, eto rin yung chorus. Yung chorus Yes, din pala. yes, correct. Sinabi kasi ni Sir Jay sa interview. Tama yun, tama. Kaya sabi ko, ay, oo nga, ganun nga ginagawa nila. So, ginawa rin nila dito. Okay. Contrast sa verse yun eh. Okay. May tawag din po. Ang dami po. Ano ba tawag doon? Kasi parang bigla nilang binali. Tapos parang biglang nagpalit. Tinan mo. Ito, tawag dito overture. Ano po yung overture? Yan, parang intro lang. Parang fanfare, parang lang. Parang presenting lang. Tapos ito kami, bang, iba pala. Parang, isipin nyo parang Bohemian Rhapsody. Iba-iba yun, di ba? So, parang gano'n. May tawag pala doon. Wala lang ang interesting Overture. lang. Ayan. Simula na pero wala na akong balak na tapusin. Alam ko naman na di ako magaling. Lahat ng aking basura. Ang lalim na boses? Si Ken. Ngayon ang binanggit yung Bohemian Rhapsody. Para talaga siya Bohemian Nagets mo Rhapsody. na, Paiba-iba siya. Iba nga yung chorus sa dun sa verses. Yung tunog nung Yeah. yung sound. Sobrang iba. Ang galing. Common yan ginagawa sa mga opera, sa mga Broadway na play, music ng play. Yan. So, nung sinad to sa inyo, na narinig nyo to, Ay, gano'n na siya.
So yung ano na lang, pag-polish na lang ng arrangement or finalize ng production. Ano yung naisip nyo? Narinig nyo na ba tong sound na to sa P-pop? Ang before? no, kaya nga very unique siya eh. I would say na ang pinaka nadagdag ko dito sa is the guitars. And some of the brasses. Kayo ba yun? Yan, anak ko yun. Pare-pares lang tayo may pagkakita. Pares! Bigla na naman binago. Okay. Ulat! Subalit ulat! Iba nga sila ng verse. Ganda talaga? Ganda, no? Ang tawag doon yung parang before mag-drop, yung drop before the chorus. Ito? Oo. Well, para sa video lang yan eh. Pero pag yung sa ano talaga Yung yata, sa record, sa Spotify, wala yata. Wala. I don't think so. Wait. Pagnya ko lang. Parang, hindi, nandyan na yan, pero inano lang nila, minorf lang. Yan ang dinagdag. Ayan yung dinagdag. Yan. Yeah. Yung noise na yan, dagdag yan. Production, style, effects. Puso niyo na ang tatangoy. Di na pala. Kaya na ito bandera. Matapang, di ba? Matapang yung kanta. Tsaka ang ganda kasi hindi nabala. Yung, parang hindi nabala yung kailangan mo para iangat yung bandera. Na parang sa lyrics ka ng Lupang Hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo. Hindi mo na kailangan mamatay para ipaglaban ang mga karapatan ng Pilipinas at kalayaan. Yes. Ayun lang, na-realize ko lang habang pinapanood. Ang galing. Pag napanood mo, lalo na pag pinanood mo yung sound talagang klaro. Hindi lang yung sa laptop. Oo nga, siguro kaya nga feel na feel. Full production. Dito ginawa yun. Ito yun. Dito sila nag-record. Pumunta sila Yes, dito. dito SB90. Dito sila. Andito pa sila. Saka ang ganda ng sound na para siyang anthem. Parang revolutionary Anthemic, yes, na anthemic siya. yung sound niya. Revolution na. Bagay na bagay dun sa message. Okay, let's finish watching. Hindi na matatapos. Nag-iba na naman yung yung parang mood, yung genre. Masaya na yung may mga trumpets na. Parang victory. Victorious na. No? Victory na. Kasi after nung war, Correct. Sana manati ko ang agimat. Tapos. woo! Galing! Ang interesting parang kahit sa production pa lang kasi may kwento na. Kasi 'di ba yung una parang parang galit na parang anthemic ngayon nga parang may revolution ganyan. Tapos yung ending parang naging masaya na yung production. Kahit marinig mo lang parang may storytelling na rin talaga sa production. Tama. Babalik sa SB19. May mga inayon ba kayo sa SB19 nung, 'di ba, since dito pala sila nag-record, may mga binago ka ba? Well, little fine-tuning lang naman sa singing. Pero gagaling na kasi ng mga yun, di ba? Pero yung may mga... Yes, there were parang little tweakings, pero they know naman from the very beginning, they know what to do. So prepared na pala talaga sila pagpunta pa lang dito. So let's move on sa next song. Sa very, very emotional next song, which is sinampol natin Sir Jay sa harap. Okay. So now we're gonna watch Mapa by SB19. Tunog ng ulan. Ngayon ko lang siya napansin. Tunog ng ulan yun, no? I think, hindi ba dagat? Dagat. Oh yeah, ulan, maybe. Basta tubig. Oo. Rinig na rinig lang. Rinig na rinig, guys. Hindi ba rinig sana yan? Parang hindi ko siya napansin. Ngayon ko lang siya napapansin. Mama, Parang nasa likod ko lang siya. Justin. tayo laging nagkikita. Miss na kita
sobra. So, I want to ask Sir Jay, nung na-receive nyo tong kantang to, parang ano nyo na yun, nasa lane nyo na yung ballad eh. So, ano pa yung, nung na-receive nyo tong kantang to, ano yung una nyo kagad instinct or ano yung, ito yung dadagdag ko dito. Piano ka agad. Yung piano yung naririnig ko eh. May piano na siya nung... Wala. Ano lang po yung na-receive Parang nyo nun? gitara yata or sa pagkaalala ko lang. Parang ganun. So, parang or kayo po parang pad, keyboard. So kayo po yung nag-decide na parang mas maging piano heavy. Ito talaga malaki ang kinalaman ko dito. Ang galing, kasi nga parang very in your lane. Yun nga yung pinakauna ko naisip na parang, kaya sila lumapit kay Sir Jay Dorias. Kasi very in his lane na yung mga ballad with kahit kailan. Tas hanggang ngayon, 30 years later. Maano itong kantang ito, punong-puno ng kulay and emotion. Kaya huwag mag-alala, pahinga muna. Ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa. I want to ask, nung una nyo nabasa yung lyrics, parang, yun na muna. Nung nabasa nyo yung lyrics, ano yung una nyo naisip? Hindi ko muna siyang kasi, may hinahabol ka na timeline, diba? So, nandun pa-focus ako sa music. Pero alam ko na it's about your parents. Yes. So, ayoko munang magpadala sa... kasi baka ako mag-crayola, mahuling ka na bigla. Later na, nung nabuo na, ayan, saka lang ako nag-enjoy dun sa lyrics. Anyway, itong kantang to, there was a time na may mga naisip akong for live arrangement na gusto kong i-suggest sa kanila sana. Pero busy na sila masyado ng time na yun. Pero I'm pretty sure mangyayari pa rin yun. Like, okay, let's go! Tingnan ko lang kung maalala ko. Okay. Yung part na... Excited. Bridge. Tapos, huwag mong alala, ipikit ang iyong, di ba, may parang acapella, pahinga muna. Huwag ka nang labis ba sa labis, nahinga. Yun, ito, sa akin itong, nag-transpose siya, huwag mong alala, di ba? Huwag mong alala. Yan. Grabe, damang-dama. Ito yung nangyari dyan, di ba? Nag-transpose ba siya? Nag-transpose. Okay. Pero option lang to Tapos huwag mag-alala. Ibahin ko yung chord areglo. True, di ba? Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, pahinga muna. Ako lang bahala, labis pa sa labis ang pahinga muna. Ako na, drug. Mas parang, dagdag lang sa areglo sa live. Parang, di ba, magiging grandioso. Mas nakakayak, di ba? Mas white siya. Kasi ito yung original. Pagdating dyan, pag mag-alala, ipikit ng iyong mata. Guys, I'm speechless. Parang pang-encore siya. Yan yung ginawa ko dun sa live. Yung sa performance siya po with them. Sa concert. Yun yata, or baka lang natakot akong gawin, baka hindi ko ginawa. Kasi baka makalimutan. Parang bata yung boss ni Josh talaga. Dito po nila yan ni-record?
Ay, vocals. question lang po sa vocals nila. Di ba po 5 members sila? Sila po ba namimili kung sino yung kakanta ng part na? Oh yeah, Pablo, yung songwriter. Kinala niya yung mga boses ng mga yun. Saka si Stel, nagkaan din. Suggest din siya na, hindi, mas bagay, sige. Collective, ano nila. Pero more on Pablo. Yung chief, nila. Musical, labi nila. Parang maririnig din sa inyo. So parang in a way, parehas yun is Pablo kasi kayo yung nagsusunod ng kanta. So parang ito yung part ko, ito yung part mo. The vision is, alam naman ng songwriter yun. Kaya mas, the best pa rin siya ang direct. What do you think is the power na nasa grupo yung nagsusongwrite tsaka nag-creative direct? Power nun is kayo creative nyo. Hindi kayo basta-basta bibigyan ng kanta na hindi nyo gusto. Diba? Kaya yung gumawa ng kanta nyo, siguradong galing sa inyo, gusto nyo yun. Support. Ayun yung sasabihin ko na parang yung SB19 saka yung South Border is they've had hits from multiple, though hindi naman siya ganun kalaki, pero parang napansin ko kasi, yung kahit kailan sikat, tas hanggang napunta sa ikaw nga na nasa OST, ganun. Tapos parang, hindi sila naubos ng creative juices kasi sa kanila nang gagaling. Tsaka true to their own, kung ano yung gusto nila, yun talaga yung release nila. Nalala ko pa dati, yung labis lang yung ginagawa, Papa, di ba? At saka Mama. Dati yung lyrics ng Mapa. Labis lang yung ginagawa, Mapa. Ganyan. Pero pagka mas, hindi ko alam, may sinabi ba sa Mapa ulit? Wala na, no? Puro Papa, Mama. Before Mapa yun. Parang Mapa. Ginawa na nilang Mapa at saka Mapa. Boses! Yan! Yes! Tinuro ko yun. Yung mga Marinig! Very very South Border. Galing na drown out yung noise. Grabe. Pag na-release mo siya ng close, magandang quality na recording equipment, mas ma-appreciate. May mga instruments and voices na wala sa, hindi mo narinig pag sa Spotify lang or so ba. So, tinanong nyo kami, Sir Jay, kanina kung naiyak ba kami. So, gusto rin namin ibalik yung tanong sa'yo because you grew up sa Davao and you had to leave for your career dito sa Manila. So, nung naano mo na yung lyrics, what did it mean to you? Lalo na parent ka na rin. Alam mo kasi, iba kasing effect ng ikaw yung isa sa mga may, involved sa creation. Meron yung appreciation ng lyrics, pero nandun na sa loob. Hindi ka na, siguro, umiyak man lang. Siguro kung naging emotional ako sa loob na yun. Alam mo yan, parang, maybe there will be a time na kung timing siguro sa pangyayari, di ba? Mm-hmm. Pero sa akin, hindi pa ako tinamaan na talagang umiyak, pero nagustuhan ko yung kanta. Mm-hmm. Ayun. And Kasi parang niluluto mo lang yan. Parang hirap sabihin na, sarap na ang luto ko. yes, kasi pero nung ginawa nila tong kanta, nung sinend sa'yo, may na yung mapa. And then, dito nila pinablish yung vocals, dito nila nirecord. Yes. So, ang tanong ko naman is, sino sa mga SB19 members yung mga umiyak? Ay, wala. Sanay na sila sa Hindi ko na alam, hindi ko natatanong yun. Pero mayabang siguro, nung una nilang narinig yun. Pero nag-share ba sila parang... Direct to the work na to your point na kailangan trabaho ka. Kasi pandemic din nun guys. Yes. Sobrang kailangan ko ng authorization para makalabas. May mga dala sila kung approval. I want to ask kasi nga sabi niyo ang may deadline. This was released July
of 2021, which 4 years na ngayon, guys. So, ano yung... Timeline? Yung Mga timeline. 2-3 months yata to. And then natapos nyo siya. Hindi, ganun. Around yung work is marami eh. Marami sa studio pa, meron dito. So, siguro all in all, 4 months yung 2 kanta. Yung from start na nabigay sa akin, sa huling pagka-submit ko sa Hindi nyo naputan Diamond. Hindi. Pero kung titingnan ko sa siguro. May sa timeline, sorry guys. From the start, alam niyo na po na doon kayo dalawa nila. Dalawa na kagabigay sa akin. So, inuna ko na yung what. Ano yung specific na Marami involved doon na elements eh. Yung SB9, yung mapa, yun, kasi ballad siya. So, tingin ko mas madaling yung matapos. So, ang galing lang kasi parang, di ba sa South Border, you had multiple OSTs na Rainbow, tapos ikaw nga, tapos yung kanta with Darna. And then, ang galing kasi last year, with MMFF, feature tong song na mapa sa movie ni Vice na And the Breadwinner Is. So, it was everywhere around, it was everywhere. And ang galing na ng magic ng, siguro ni Sir J. Doris na na-include pa rin sa OSTs na parang nagiging anthem siya. Talaga yung song, it will reach it will reach every corner of the world if it's bound to them. Kasi kahit mga international fans, napansin ko yun. Nararamdaman nila. May mga pa nga dyan reaction video about mga arrangements and then there are reaction videos sa lyrics and nakakatuwa. Anong feeling lang din siguro if you can share? Even in this generation, you have songs that have lasting legacy. Of course, it's a feeling that you cannot explain it. Pero I would say yung upfront na feeling is more grateful ka na meron kang nagawang kantang makakapag-contribute, at least man makapag-inspire ng tao. Kasi that's the most important thing. Aside from ikita ka dun sa kanta, it's more on the legacy that you have put into the world, into the music industry. Yung contribution mo musically, contribution mo lyrically, lyrics-wise, and the siguro talaga yung feeling talaga nabibigay ng musician, ng isang songwriter. Ang song ay nagbibigay ng feeling ka rin, maaring maging masamang feeling or galit ka or inspired ka or happy ka. Yun talaga yung role. Tingin ko yun ang role ng kanta eh. is Motivated. So with SB19 success, do you have a message for SB19? Congratulations. 1 million time ko na sinabi. Hindi na ako nagduda nung nakita ko sila dito. Sabi ko, alam nila ang ginagawa nila. Sabi ko, kaya niya na yan. Game na yan. So, yan, true enough, they really, met my expectations. Are there any recent OPM artists that you admire? Oh yeah. You would like to collaborate? Yes, I have collaborated with Janine Tanyoso. So, yung song niya na muli, ako yun, kami yun. Not di na muli. Yung siyang gumawa ng mga kanta, tapos pinroduce ko, dito din yun. So, tapos, ayan. Ayan siya. Umibig muli ba yan? Umibig muli pala. Umibig muli. Galing. Umibig muli. Yun yung first niyang songwriting. Yung song na sinulat niya. Magaling na bata yun. Ang galing na. She has a cover of Love of My Life. What are your thoughts on the OPM today? Maraming mga galing na artists ngayon. Marami din akong gusto. May mga ilan akong gusto. Gusto ko si Jonel, Daniela Bebe. Anela, Ben and Ben, of course. Marami. Forbes Space. Sino pa ba? May isang kanta, yung Basilio ba yan? Basilio, Santis Lola. Ayan, gusto ko yun. Gusto ko yung kanta yan. Ayan, si Arthur Neri. Gusto ko yung mga kanta niya. Si Arthur Neri na gumawa ng cover ng Rainbow. Na sobrang sikat. Gusto ko yun. Baka mag-collab kami. Kasi nagkausap kami once. Twice na. Pero siguro wala pang perfect moment. Pero gusto ko yun. Gusto ko mangyari yun. Manifesting. Magkaroon. So wrapping up, looking back after all the napag-usapan natin from SB na South Border,
to SB na Starbucks. SB na Starbucks. SB... Speaking of Starbucks, parang naalala ko tuloy yung Starbucks. Sige, flow. SB na... Wala Starbucks guys. So SB na SB19. What would you like your legacy to be? Pag narinig or nasabi na South Border, ano yung gusto mong unang maisip ng mga tao? Siguro more on inspiring, yun na lang. Inspiring yung South Border. Magiging inspiration kami sa mga nagsisimula or sa mga musicians din. That's the only thing that I really care about. To move people, to move when I write songs. Whether it be the technicality of the song or the meaning of it. And lastly, what's your message for artists who will learn about music creation from this video at gusto nilang maging musikero? Well, you take the ones that yung mag-work for you. Hindi naman lahat ng sinabi ko this is the only way. It works for me. I hope it will work for you too. Kung ano mang makukuha niyo dito. Dami natin napunta. Dami natututunan. Sir Jay, before we end, anything na gusto niyo pong i-plug? Mga shows namin, pa-plug ko, makikita niyo sa screen ngayon. Yan. Maraming salamat sa pagtangkilik sa... Ay, salamat! Nagulat ako sa amin. Akala ko sabihin niya. 2 gay BFFs. Sobrang thank you, Sir Jay. Sobrang na-enjoy. Thank you din. Sobrang dami namin natutunan. I hope. So that was Jay Durias, guys. What did you guys think? Tell us in the comment section down below. Don't forget to like, comment, and subscribe. At huwag kalimutang Makinig ng OPM. Happy OPM Sabi ko sana mag-uminom na maraming tubig. Happy OPM month, guys! Bye-bye! Hey guys, I'm Jay Durias and this is my approach to a song that I've never heard. Earl Agustin's Tibok. Nagsimula sa simpleng pasulyap-sulyap, nagpapapansin sa iyo.